Hello Team Authentic all over the world! Finally, after a year, we are back here in Thailand. And isang taon na nga yung nakalipas, kaya marami na ring pagbabago. Doon parang sa atin sa airport sa Pilipinas, meron na. And of course, pati pagpasok dito, meron na silang latest requirement. Started May 1, 2025. Yan ay ang Thailand Digital Arrival Card. So tuturuan namin kayo kung paano ba mag-fill out niyan. And bibigyan na rin namin kayo ng idea kung saan kayo pwede mag-stay na pasok sa budget na nasa Asok or Sukhumvit Station area lang. Kaya sa mga hindi pa rin po nakasubscribe dyan, please do subscribe ko. Magbubuk po kayo Bayaklok. Ito po yung ating promo code para magkaroon kayo ng up to 5% discount. At kung hotels naman po sa Agoda, nasa ibaba po yung ating affiliate link. Ano pang gagawin? Tara na, go with me, Mel. I just want us to go. Drop everything and just go. Hello everyone! Hi guys, good morning. Another travel series tayo. And this time, babalik tayo ng Bangkok. Yes! Natapos natin ang Matiwasay. Matiwasay talaga yung ating summer series. And then bigla kami nag-usap ni Enzo. Parang gusto pala namin mag-food trip sa Bangkok. At tara! Nakakamiss yung Thai food. Oh, yung parang comfort lang. So ano ba yung gagawin natin sa Bangkok? Mostly parang general information lang. Magbibigay lang tayo ng mga info. Less special muna tayo sa Bangkok. Yung dun sa susunod natin pupuntahan, doon tayo mamamasyal. And then today is June 1. Grabe, ang daming pagbabago. So timely rin itong ginagawa natin. So una ng pagbabago ay Yung mode of payment guys sa ating travel tax, kung gagamitin nyo ng credit card, GCash, meron na siyang fee na 25 pesos per passenger. So para makatipid kayo, just in case, cash na lang. And then, pangalawang pagbabago, yung pagdating sa mga airport lounges. So ngayon, ginagawa pa din yung PAGS. So tignan na lang natin in the future kung ano yung mga credit cards na pwede. But now, parang in-stop muna lahat. And then, di ba, gumagamit tayo ng security bank na credit card, yung Platinum. Pumunta kami ng A-Lounge, hindi na siya pwede. Parang nag-last siya noong May 26. And then, yun na lang yung mga ina-accept, yung mga membership na lang. And then, pumunta rin tayo ng Marhaba. Of course, hindi na rin siya pwede. Pero lagyan na lang din namin kung ano yung mga credit cards na pwede pa. So, ayan. Kung yung mga credit cards ninyo nandyan pa, ibig sabihin, pwede pa rin kayo sa Marhaba. Ayan. Susunod tayo magkita-kita. Doon na tayo sa Thailand. See you, Bangkok! See you, Bangkok! Sawadee-ka, Thailand! Yay! Grabe, iba talaga yung kilig kapag pababa talaga dito sa Bangkok eh. And then, alala namin, isang taon din pala. Yes! Kasi last na nagpunta tayo dito guys during ng ating Indochina. Yes! So ngayon, nandito na talaga tayo. And ang binabaan nga pala nating airport ay Don Muang Airport. So dito nga yung AirAsia. And then may Cebu Pacific na rin ha. Kaya pag nag-book kayo ng Cebu Pacific, tingnan yung mabuti kung saan yung airport ninyo. Kung sa Suvarnabhumi or dito sa Don Muang. And huwag kayong loloko-loko. Ngayon, hindi na sumasakay ng bus dito sa Don Muang. Kasi ginagawa nga pala to last time. So ngayon dito, mafe-feel mo na talaga na nasa Bangkok kang airport. Kasi dati hindi mo mafe-feel. Parang domestic. Yung datingan ng Don Muang Airport dati. Pero ngayon, kada balik namin, naiiba siya. Gumaganda na din. Dito, makikita nyo na talagang kahit papaano, modern na din yung Don Muang. And then, sinabi namin sa inyo kanina na 3 days before yung arrival ninyo sa Thailand, kailangan yung mag-register dito sa TDAC or Thailand Digital Arrival Card. Tayo, meron na tayo. Ayan. Pero kapag just in case lang, nakalimutan ninyo, meron dito. Nag-provide sila. So, para maging smooth na lang, mag-register na kayo online. And then, yun yung ipapakita natin kasi dati talagang yung, tawag doon, yung manu-manong talaga, arrival card. So, tignan natin kung magiging mas smooth ngayon. Balitaan namin kayo. And
again, naipasa na naman natin ang immigration. Pasado na Pasado na naman. naman tayo. Kala mo lagi may exam. Mga pala guys, ang nangyaring proseso, napakabilis. Hindi nahanapin sa inyo yung pinaka print QR out code. yung QR code kasi nga siguro pag once na pag-scan ng passport nyo, lalabas sa kagad doon na meron na kayong DTAC. Yes, automatic na automatic yon. And then, para lang sa mga bago lang, para sa mga first timers, kasi di ba meron doon yung mag-i-scan ka, ano yung fingerprints, yung mga ganyan-ganyan. Basta ang technique doon, tignan nyo yung mga ilaw. Oo. Kung saan yung ilaw, ibig sabihin yun yung ilalagay nyo. Para, minsan kasi talaga nakakaanga-anga rin yun paminsan-minsan. So, kahit nga kami na madalas na namin siyang na-experience, nakakalimutan pa rin namin. So, for example, yung ilaw doon, yung four fingers. So, kung ano yung nakailaw, yun yung ilalagay mo. Minsan kasi baka mamaya, ang nakailaw, four fingers, ang nilalagay mo na yung Yung pinakatam mo na. So, ganun siya. And paglabas ninyo ng custom, syempre, nandito na yung mga bilihan ng SIM cards. Ayan. Pila-pila na yan, guys. SIM cards. And then, meron ding taxi. Kung magta-taxi kayo. ATM. And then, currency exchange, meron din dito. Ayan. And may Lawson. So, kumbaga yung mga essentials for tourists, nandito din lahat sa labas. Magbabas tayo, going to the city. Meron na rin ditong BTS, pero may lakad-lakad pa. Kung dito kayo sa Don Muang, ang pinaka-convenient pa rin ay via bus going to Mochit Station. Ano, Bes? Excited ka na? Excited na tayo sa Thai food. And, eto yun. Sa sobrang excited namin sa Thai food, at talagang, ang plano lang talaga namin, mag-food trip dito sa Thailand. Alam niyo ba, yung binook nga natin na hotel, nasa Asok mismo. As in, walking distance lang talaga siya sa Terminal 21. Which is nandun yung favorite nga natin na food court, yung Pier 21. Diba? Nasa likuran lang kami nun, as in mga 2 to 3 minutes walk lang. Another changes, guys! Kung nandito kayo sa Don Muang bababa, ang gawin nyo, paglabas nyo ng custom, mag-right lang kayo, dire-diretsuhin nyo tong gate na to. Eto. Wala kasi dito nakalagay ko anong gate siya eh. Yung gate 1 kasi, eto sa kabila. Ayan. So, gate 0 siya. Basta yung pinaka-main entrance. Kasi, nandito na yung sakayan ng mga buses. Wala na doon sa gate 5. Dati kasi, doon lang sa exit or gate 5. So, ayan. Isang pagbabago ulit. Diba? Isang taon lang tayong hindi nakabalik sa Thailand. Ang dami ng pagbabago. Ayan o. Bus to the city. Ayan, dito tayo. A1 and A2. Actually, A1 and A2 pwede. Ito yung mga pwede ninyong sakyan. Yung A1 hanggang Mochit Terminal siya. So, kung magbi-BTS kayo, pwede na kayo dyan bumaba. And then, yung A2 pala, dire-diretso siya hanggang sa Victory Monument. So, kung doon yung hotel ninyo, A2 na yung sakyan ninyo. And then, yung A3 naman, dire-diretso siya sa Silom or sa Lumpini. And then yung A4, eto, hindi ako rito masyadong familiar, Khao Road. Ayan. So, ayun yung mga sasakyan ninyo. Kapag ang hotel ninyo nasa Khao Road, sakay kayo ng A4 na bus. And ito yung babayaran nyo, guys. Flat rate yan. A1, A2, A3, A4, 30 baht and 50 baht. So, hintayin na lang tayo ng bus natin. Yung sasakyan natin, yung A1, para mabilis lang, nandun na kagad tayo sa BTS kasi you know naman, Bangkok. Ang problema dito, traffic din. Traffic jam dito, grabe. So, the more tayong matagal sa bus, the more tayong mata-traffic. So, kailangan ma-reach kagad natin BTS. And then, from Mochit, magbi-BTS na tayo papunta ng Asok Station, yung Terminal 21. Ano ba yan? Super excited talaga kami doon. Alam mo yun, nilook forward ko ngayong araw. Tapos iniisip namin, ibababa namin yung gamit namin. Kasi 12 noon pa lang eh. 2 PM naman yung check-in. Inisip namin, ano ba, ibababa ba namin yung gamit namin? O diretso kayo? Diretso tayo sa Pier 21. Ito na nga yung ating bus A1 going to Mochit Station. And we are here
Nandito na tayo sa Mochit. Pasakay na tayo ng BTS. Pero yung pangalan nitong bus stop ay opposite Chatuchak Park. Pasakay na tayo ng BTS. Ayan. Dito pa lang makikita nyo meron na rito mga fruits. And then, meron din ditong MRT. Yung MRT station dito ay Chatuchak Station. So tayo, ayan, nakikita nyo yun? Mochit BTS Station tayo. Ano naman yung ating best friend? Ay, hindi pala, may escalator naman pala. At least, hindi muna tayo nagda. Ay, huwag kayong malilito guys, hindi ako yan. Nakakaloka, nagulat ako. Ayan, so dito meron ditong bilihan na ng a single journey ticket. Pero, pwede rin naman kayo dito mismo sa counter. Kung saan kayo komportable. Carry lang. Diba? So, tara, let's! Ano best? Yes, kita-kit sa Asok. Excited. Yan, itatap nyo lang dito yung card dito. This is it. Ito na yung ating first BTS ride dito sa Bangkok. สถานีต่อไปอโศกผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนเส้นทางไปรถไฟฟ้ามหานครได้ที่สถานีนี้ Next station อโศก It's 1:45 PM. Nandito na tayo sa Asok. And dito guys talaga, totoo, wala na talaga ritong escalator. As in, mano-mano talaga rito. Meron yung paakyat. Pero kapag kapababa, walay talaga. So, i-ready ninyo ang inyong lakas. Kasi, una, apakainit din dito sa Thailand, dito sa Bangkok. And then, puro lakad din. At kapag ka sinuswerte-swerte ka pa, puro hagdan. Pero abot tanaw na natin ang Terminal 21. Oh, ayan, nakakapagpa-happy sa amin. Tara na. Ayan. Pagka single journey, insert nyo na. And then paglabas nyo guys, itong super rich na to, ito yung may pinaka malaking palitan sa pagkakaalam namin, sa na-experience namin. And then dito lang yan, no? Bago pumasok ng Terminal 21. So guys, nakita na namin yung palitan dito ng peso. Ang laki, 0.56. Sa matado kaya, di ba? 0.38. Yes, kanina doon sa airport, nung tumitingin tayo, 0.38. Kaya nga sabi namin sa inyo, dito talaga yung pinakamalaking palitan. So meron pa naman tayong 2,000 baht. Kaya dead man na, mamaya na tayo magpalit. Ang kailangan natin ngayon ay makapag-check-in or maiwan tong gamit natin. Kasi ito na mismo. Nandito na tayo sa Terminal 21. Ayan na, kita-kita na natin. Ito na yung Terminal 21. And then yung hostel natin, dito siya. Kaya lang, wala na namang escalator. Paakyat lang yung meron. So, titeknikan natin. Pumasok tayo dito sa mall, sa Terminal 21, tapos bumabata na escalator. Doon na tayo dumaan. Diba? Just in case lang guys, susundan nyo yung aming hostel. Ito yung Terminal 21. And then katapat niyan, itong The Westin. Tapos ito, dito lang tayo. Pasok lang tayo dito. Kung tama yung Google Map, less than 5 minutes na andoon na tayo. Diba? Nasa likuran lang talaga tayo ng Terminal 21. And then dito, just in case lang din, nakapag-stay na kami dito. Meron din ditong mura pang mga hostel. Nasa likod-likod. Pero yung karamihan doon, yung mga common CR, ganyan. May 7-Eleven na dito. Ay! Nasa Thailand na talaga tayo. Ito yung paligid ng Terminal 21. Ay, taray, oh. Very much legal talaga dito yung ano. 180 ba? Diba? 180 baht. Tapos ayan, oh, meron na rin ditong chicken. Ito yung mga masarap kainin. Oh my gosh. Very much Bangkok na talaga tayo. Ito pa, oh.
So, ayan, sa mga ganito, sa mga alley, meron ditong mga hostels. Nakapag-stay na kami one time din. Nakalimutan ko yung name, lagay ko na lang. Asok Montri! O Asok Monti or Montri. Yan, dyan yan, pagpasok dyan. Tapos tayo, dito pa tayo ng very light. Diretso lang tayo, guys. Ay, pakiramdam ko dito na ito yung Hotel Uno, bes. Pakiramdam ko dito na tayo. Ayan o, kato ito. Hotel Uno. Medyo pricey na yan. Ay, ito na tayo. Ito na. Oh. Magkatabi lang sila ng Hotel Uno. So, dito tayo. Ayan, oh. Baan, Kraibit, Asok, K-Home. Oo. Dito lang tayo. Ito yung Hotel Uno. Ito. And then ito naman, Hotel Uno Express. Yung medyo mas maliit. Dito tayo. Yun nga siya. As in, bahay siya na ginawang accommodation. Napaka-homey. At nasa likuran lang tayo ng Terminal 21. Para pwede na sigurong mag-check-in. So, parang may hawig din siya dun sa favorite din namin pag-stayan, yung House of Saturn 21. Diba? Ito sa may Sapantaksin naman na area. So, yun nga. So, ang pinaka-ibig sabihin niya, Baan means house. May pa-trivia. Baan. Oo. So, yun. So, kumbaga, pag pumunta kasi kayo dito, nakatay siya. Pero yung pinaka-translation nila, yun na lang, K-House. Parang ganun. K-Home. K-Home. Ayan. Ang sabi nga nila, homemade hotel. Yun nakalagay. Dalawa yung ating key card. Isa, dito sa may pinaka-main door, sa glass door. And then, yung pangalawa naman, sa mismong room na natin. Siyempre, wala ritong lift. Okay. So, tingnan natin kung anong floor tayo. And then, may lalagyan dito ng shoes. Kung anong room kayo, yun din yung dapat paglagyan nyo. Ayan, organized naman siya. Ganyan nga pala sa Titan, guys. Dapat nakaapak talaga. Katulad ngayon, nakayapak na kami. So, tara na! Let's go! Third floor tayo. In all fairness, malinis talaga siyang tignan. Ayan, So, malaking tulong nga siguro na nakayapak mo. And then, nililinis. Ay, katulad ngayon na naglilinis talaga sila. And then, ito na yung ating room. Room number 9. Another key card. Okay. So, yan. Siya na magkata. Iba tayo tinuturo natin ako. Yay! Here's our room. Thank you! And ito na nga yung ating room. Actually, nakakagulat siya pag tinignan mo siya. Kasi syempre sa labas parang, ay, simpleng bahay lang siya. Which is true naman. Pero grabe, ang linis niyang tignan na. Palayuin natin na kaunti sa Enzo. Sahig pa lang, guys. Ang ganda rin ng sahig. Tignan niyo, pasok tayo rito sa CR. Ang ganda ng sahig! Nakakahiyang magdumi. As in, kahoy yan And then, syempre, meron ditong hot and cold shower. Tapos, modern na yung kanilang toilet. Diba? Ang ganda. In all fairness, to be honest, hindi ko in-expect na ganito. And then, syempre, dito meron ditong shampoo and conditioner. So, tara. Labas na tayo. Next naman, ito, yung lagi ko sa inyo sinasabi, gustong-gusto namin yung merong ganito. Lalo na dito sa Thailand, di ba? Kasi, for sure, lagi tayong mag-uwi ng pagkain, ng fruits, di ba? Lagi gano'n agad ay isip So, pwede dito. Yan nga lang, mag-aaway kami na Enzo kasi isa lang upuan. Char! And then may TV, may AC naman. Guys, nasa Bangkok na talaga tayo. Nasa Thailand na talaga tayo. Hostel. Pero king size bed. Taray, di ba? And then, ang aliwalas niya, because
meron tayo ritong malaking window. Kasi to, meron ditong malaking upuan. So, kung doon, kanina, isa lang upuan, o dito, ang laki. Diba? Ay, meron pa pala dito. Safety deposit box. Dito pala dapat natin nilagay yung ano natin, yung luggage natin. Ayan, meron sila dito mga utensils. Ang taray! And then, may mini fridge. May water na din, Diba? Uy, nakakagulat to, promise. Hindi ko in-expect na ganito yung itsura niya in person. Sobrang aliwalas, maganda siya, in all fairness. Tapos yun, di ba, puting-puti. Ang linis-linis tignan. Super satisfied tayo dyan. Tapos, imagine niyo 3 minutes walk lang, nandun na kagad tayo sa Terminal 21, di ba? So, ito na nga yung ating hostel. Ang pangalan niya ay K-Home. Ayan, nasa ibaba. And the book lang namin siya sa Agoda ng 2,050 pesos. Yes! So, ganun lang siyang kamura, di ba? Yung ganitong magandang location, ganitong kagandang room, ganitong kabilis na internet, na-try na namin. Sulit na yun. Kasi talagang nandito tayo talaga, kumbaga, sa action. Guys, ito na nga. Siyempre, tutulungan din namin kayo kung paano mag-fill out ng TDAC or Thailand Digital Arrival Card. So, lagay ko lang guys, Ito mismo yung pinaka-website. So, baka kasi malito kayo, syempre, alam nyo naman na ngayon, di ba? Nagiging business. Meron kayong mapupuntahan na website na merong bayad na $10. My gosh, mahal din yun ha. That's 550 pesos per head. So, ako ang ginawa ko para makasure ako, pumunta ako sa website muna ng AirAsia since yun yung ating airlines. Tapos, doon meron doon instruction kung paano ka nga makakapag-fill out ng TDAC. And then, yun yung pinindot ko na website. So, ito yun guys, para hindi kayo malito at hindi kayo magbayad. Koko guys. So, ayan. Pagpunta nyo dun sa website, pindutin nyo lang yung arrival card. And then, lahat yan, puro information nyo na. Name, passport number, ayan, nationality, date of birth. So, as in lahat yan talaga, details ninyo. And then, kapag okay na kayo, pindutin nyo lang yung continue. And then, after nun, mapupunta naman kayo sa trip information. Yun naman yung kung kailan yung arrival ninyo, saan kayo galing, saan kayo papunta, after ng Thailand, hanggang kailan kayo dito, tapos yung means of transportation ninyo, accommodation. So, ito naman information na to, tungkol na mismo doon sa inyong trip. And then, after nun, continue nyo lang ulit. Next naman, health declaration. Kung meron kayong ibang bansang pinuntahan. Kung wala naman, add another guest lang or add other guest. And then, simple lang din. Yun lang ulit, kung ano lang ulit yung information nila. So, usually naman, parehong-pareho ng information. Tapusin nyo lang lahat yun. Kung ilan kayo, kung 2 kayo or 3 kayo, fill outan nyo lang. After nun, next page naman, lalabas lang dito lahat ng details na inalagay ninyo. Double check nyo lang siya. And then, kapag okay na lahat, tama lahat ng details na nilagay ninyo, i-check nyo na, I have accepted or agree, something like that. And then, pag pindot nyo nun, automatic, lalabas naman dito yung inyong application. Nakalagay na kaagad dyan. Ayan o. Your Thailand Digital Arrival Card Submission is successful. So, ayan na yun. And then, mag-i-email na sila sa inyo at magkakaroon nga kayo ng QR code. Ito yung QR code namin. Ayan. So, 2 kami ni Enzo, kaya 2 yung QR code. And then, itong QR code na nasa itaas, kapag in-scan nyo to, ito yung pwede ninyong baguhin yung details ninyo bago kayo rito pumunta. Again, pwede lang kayong mag-submit ng inyong TDAC information or pwede kayong mag-apply or mag-fill out nito 3 days prior to your arrival. So, kapag mga 4 days, 5 days, hindi pa siya pwede. And then, kahit 1 day pwede. And then, yun nga, kung talagang makakalimutan ninyo, pwede naman sa airport. Pero syempre, Diyos mio, hassle pa yun. Kung pwede naman natin siyang gawin prior to our arrival, mas maganda. Sinasenyo, saan ako na Enzo? Sinisimangutan na ako. Gusto nang kumain. Gutom na. So now, tara labas na tayo. Punta na tayo sa Terminal 21. Yun talaga yung pinaka, kumbaga sa amin, parang Thai food or food haven namin dito sa Thailand. Kaya this time, doon tayo nag-stay kasi talagang plano lang namin ngayon, guys. Wala kayong ibang mapapanood sa amin, kundi information and then food trip. Tara, labas na tayo. We are loving this place. Naalala ko tuloy kasi ang kintab nito.
Sabi ko, ito yung ano natin, yung sahig natin. Kinorek ako ni Enzo. Yung palang sa CR natin, hindi pala siya kahoy. Tiles pala Tiles siya. yun. Pakasyo nga ako eh, no? So, yan, ganyan lang siyang ka-convenient. Grabe. We love this place na kaagad. Ang arte. And this is Bangkok. Kapag ganitong oras, mag-aalas 2. Diba? Buhay na rin. Why na rin? Pero sobrang init lang talaga. Ayan, tawid tayo. Dito tayo sa kabila. Kasi apakainit. And then, ayun nga, basta pagkatatawid ka, yuko ka lang ng yuko. Tara, lakad tayo rito para alam nyo din. Kasi ito yung mga nakita naming hotel na pinagpilian. Kaya lang, mahal chi. Ito yung Daki Bangkok. Pero sa inyo hindi ito mahal. Nasa 3,000 to 3,500 a night. Ito talaga ang mahal. Yung The Westin. Ayan talaga. X yan sa amin. And then yung kita-kita na kaagad dito yung BTS. Ganun lang siyang kalapit. And ito na nga, nandito na kaagad yung Terminal 21. Diba? Ito. Ayun, Terminal 21. Oh. Ayun. Yung may puno-puno na yon. Diba? Ang lapit lang. Guys, nga pala, dito sa Thailand, sa mga hostel, daily yung linis. Yes. Pero if ever ayaw nyo magpalinis, ang gagawin nila, papalitan nila yung towel nyo, pati magre-refill sila ng coffee and water, doon lang nila ilalagay sa labas ng pintuan. Yes. So mostly, lahat na napapag-check-in na namin, daily talaga pwede kang magpalinis. Kasi nga, kung ayaw mo, lagay mo lang do not disturb. Ang importante, nare-refillan at napapalitan yung mga towels. Diba? So tara na, ito na kagad yung Terminal 21. Doon na tayo magkita-kita sa taas kasi grabe yung kulunong tiyan namin. Experience uli natin tong apakahabang escalator na to. Katumbas siya ng 3 floors. Diba? It's been a while. It's been a while. Nung last na na-experience natin siya. So ngayon, ito ulit. Ba? Bangkok na Bangkok vibe na talaga tayo. And we are so happy. Iba talaga yung excitement namin kapag Thailand. Pasensya naman na after ng pagod natin sa ating summer serye, eto naman tayo sa medyo komportable kaming gawin. Para sa mga hindi pa nakakapunta dito at hindi pa nakapanood ng vlogs namin dito, kada level, iba-iba yung pangalan niya. Yung mga sikat na city, ay for example, San Francisco. And then guys, pag pumasok kayo, bawat toilet, maloloka kayo. Iba-iba rin yung team niya. Oo, so dito pa lang, para na kayong namamasyal. So tara, nasa 5th floor yung Pier 21. Doon tayo. Ay, taas oh. Dito tayo galing guys. Makita namin sa inyo kung gaano siya nakakalula. Ay, lulaan tayo. Doon kami galing. Grabe. Ang taas eh. Since 4 days tayo, ipapaload natin sa card 500 baht. Each. 500 each para hiwalay kaming umorder. Ganun dito. And then ngayon, 2 p.m., ang inaasahan natin, baka hindi ganun kapuno. Kasi kapag ang mismong oras ng kain, Diyos mio, grabe talaga. Jump up! Tignan natin. Nako, mukhang nakakita nga ako ng future. Mukhang hindi ganun karami yung tao. Or niloloko lang ako ng paningin ko. Tignan natin. Kasi nagugutom ka naman. Nagugutom na kasi. Papaload na sa Enzo. And, nilinlan lang pala ako ng aking paningin. Punong-puno. At 2 p.m., hindi oras ng kain. Punong-puno siya. Dito, hindi lang naman siya Thai food. Marami kayo rito makakain. International din naman. Pero mostly talaga, kung gusto nyo mag-food trip ng mga Thai food, dito yung mga mura. Kahit yung mga sticky rice with mango, mura din dito. Ayan. Tignan nyo ito guys. 35 baht. Meron na kayong sticky rice with mango. Pagka dalawa yung mango, 70. Good luck sa atin. Sana makahanap tayo ng pwesto. Grabe.
Jam pack pa din. Puno. Tignan natin dito. Puno din. Ang ganda pa naman ng view dito. Puno. Guys, ito na yung aking food. Yung tom yum. Ano yun natin itlog. Haluin natin. Oh. And then, syempre, may hipon yan. At yung hipon nga rito, nililinis. Ayan, oh. Diba? At yung kinuha ko talaga, yung may noodles. Pwede rin walang noodles, just in case. And then, sinabi ko, less spicy. Pero for sure, maanghang pa din yan. Kulay pa lang, eh, oh. And then, ito naman yung fried rice. Meron siyang egg. Ayan, yan na yung food ko. Sa Enzo, bumibili pa. Guys, ang sama ko, hindi ko na mahintay sa Enzo. Gusto ko na siyang tikman. Kasi masarap to talaga kapag ka mainit eh. Yun nga lang, kapag ka talaga maanghang tapos mainit pa siya, ay grabe. Wala natin. Diyos mio. Ito na nga ba eh. Sabi ko, little spicy. Pero yung little spicy niya, yun na yung super spicy for us. Ganun siya. So, grabe. Talagang luluwag yung lalamunan mo rito. At saka yung, ano mo, ilong mo. Oo. Daig mo pa rito nag-bakes. Grabe. Umahagod talaga siya sa lalamunan. Yay! Na-check na naman natin ang tom yum dito sa Pier 21 na food court dito sa Terminal 21. Harap. Ito na si Enzo. Ito naman yung kay Enzo. Parang yellow curry or stir fry something. And then, syempre kumuha na kaagad siya ng sticky rice with mango, di ba? And sorry, natikman ko na. Sige na, ikaw naman, hindi na kita nahintay kanina eh. Sa Enzo naman patikimin natin. Di ba? Paulit-ulit na yung kinakain namin dito, pero grabe, ang sarap talaga. Grabe, ito yung na-miss ko talaga. Ang sarap-sarap. Nakakamiss talaga siya. Kaya pag pumunta kami rito, paulit-ulit na yung kinakain namin, hindi kami nagsasawa. And dito guys, kahit yung mga locals, ang kinakain nila rito, hindi isa lang. Usually, dalawa yung pinggan nila kasi nga mura eh. Talagang food trip yung datingan. Ino naman ito, 40 baht lang to. Diba? Tapos meron ka na kaagad sticky rice. Itong sticky rice magkano to? 70. Kasi dalawang piece nga yata ito. Diba? Ang sarap! So, ito na yung ating first meal dito sa Thailand, sa Bangkok. Grabe. Happy, no? Grabe, nakaka-happy siya. Yung pagod namin dun sa may summer series, as in, pagod na pagod kasi talaga kami dun, guys. Nung natikman namin itong pagkain dito sa Bangkok, biglang parang, ay, hindi pala kami pagod. Nakakawala siya ng pagod, nakaka-happy siya. Yun yung ano talaga sa amin, yung nagagawa sa amin ng Bangkok or ng Thailand mismo. Especially yung Thai food. Yes, yung Thai food. Kaya kami kapag pagod na pagod, kapag wala kaming maisip puntahan, kapag medyo malungkot, ganyan, nag-iisip-isip, nangumuni-muni, ang naisip kagad talaga namin puntahan, Thailand. Wala talagang iba, kundi Thailand talaga. Kasi nga, una, dito nga kami kasi bumabalik sa kung saan kami nagsimula. Lagi namin iniisip na bakit ba tayo nagsimula? Bakit ba natin itong ginagawa? So laging ganun pa ulit-ulit. And dito nga kasi parang ano kami, parang local na kaya hindi kami rito na masyadong namamasyal. Diba? Tingnan nyo naman. Talak ako ng talak sa Enzo. Eat ng eat. O siya, kain na muna tayo. And then, mamaya sigurong gabi, labas tayo. Pakita naman namin sa inyo yung area doon sa Soy Cowboy. Hindi nyo pa yun nakikita sa vlog namin. And ito kasi medyo familiar kami. Dito kasi kung unang-unang tumira sa area na to, dito sa Asok. So mamaya doon naman tayo, nightlife. Magandang gabi everyone! Ito na, it's 8 p.m.
And ilalabas na namin kayo ng gabi. So ito paglabas pa lang to na accommodation natin dito sa main road ha. And ang makikita nyo ng bukas this time, puro mga massages. Ayan. Ito kanina wala rito yung mga tuk-tuk na nakapark. Ngayon meron na. Pag ganito oras siguro pwede na. Pero ang traffic, nakikita nyo ba? And umulan din. Ayan, puro massages na dito. Tara, pupunta tayo ng Soy Cowboy. Para sa mga may hilig gumimik, para sa inyo yung lugar na yun, daanan lang natin ng very light. Kasi minsan talagang ano din doon, medyo lang naman. Medyo wild. Medyo wild, oo. Pero hindi naman yung kasing wild ng mga tawag ng walking street ng Pattaya or ng Phuket ha. Hindi naman siya ganun. Pakita na lang namin sa inyo, lakad lang tayo doon. Ito yung Terminal 21. Nakatawid na tayo sa kabilang side. And then, dito papunta yung Soy Cowboy. So dito, meron na rin ditong mga resto bars. Ayan. Di ba, nag-iiba na yung bangko kapag kagabi. Talagang nabubuhay din siya. Ay, sarap magmangga, oh. Mamaya, pagbalik natin, ano ba yan? Pagdating mo talaga sa Thailand, talagang food trip agad maiisip mo eh. Lahat ng mga gusto mong kinakain nung una mong punta or nung last na punta mo. Hello, yun pa din yung gusto mong puntahan. Ay, puntahan tuloy. Kainan. Ito na ang Soy Cowboy. Ito siya. And then, dito ayan o, may nakalagay. Soy Cowboy. So, isang diretso lang tayo. Gusto lang namin ipakita sa inyo. So, talagang bars yung nandito. As in, pang nightlife talaga. Pero hindi to, yun nga, hindi naman to kasing wild ng sa Pattaya. Diba? Nag-iiba ang kulay ng paligid. Tara, lakad na tayo. Isang diretso lang tayo. Sa gitna ng mga kawad ng kuryente, may nagaganap na ganito. And, oh, may karinderi ha. Oh. Diba? Tara. Isang maliit na ali lang siya. Isang diretso lang. Oh, dito na tayo. Huwag natin itutok kila ate. Naka-swimsuit competition. Diba? Imagine niyo na lang, para lang to Miss Universe. Naka-swimsuit competition. Ganun lang siya. Oh. As in, isang buong ali lang siya. Tara. Let's go. And eto na kagad. Tapos na siya. Narating na kagad natin yung pinakadulo. Ito na yung pinakadulo dyan. May mga restaurants naman. Halo naman siya. Restaurants, bars. Ayan. Maaga-aga pa to, guys. Lalo na mamaya, for sure. May pulis naman. Ito na yun. Ito na yung Soy Cowboy. So ito yung yung bago kayo pumunta ng Phuket, ng Pattaya, kung ayaw yung masyadong ma-culture shock, kumbaga ito yung practice nyo. Practice. Punta muna kayo rito, kumbaga silip-silip lang kayo, ganyan. Kasi yung mga nandito, mga times 100 ka-wild. Yun na doon sa Phuket at saka Pattaya. Ay, oo nga pala, sa Khao-San. Mas ano yung sa Khao-San, mas pang-adult na sa Khao-San. Ito, ganun din, pero mas maliit na ali lang kasi siya. So, kung gusto nyo lang ng experience, yung slice lang ba? So, ito, pwede kayo dito sa Soy Cowboy. And then, kung talagang gusto nyo talagang uminom, na hindi naman ganun ka-crowded,
dito pwede Pwede din. din. Ito yung Soy Cowboy. Dito kami dati naka-stay. Nakikitira ako sa hotel ng BFF ko. Hi BFF, amor. Ayan, siya yung nagdala sa akin, siya yung nag-recruit sa akin dito sa Thailand na ang monte ko ng pasukan ay pag-waiter. Why not? Diba? And then, paglabas dito, eto na yung Sukhumvit Road. Yun yun naman yung paligid niya, oh. Diba? Ang daming currency exchange. Ganun kabuhay itong lugar na to. And talagang puntahin talaga to ng mga foreigners. Or ang tawag nga nila ay farang. Bago tayo bumalik na ating accommodation, tara. Punta muna tayo dito sa 7-Eleven. Tingnan natin kung ano mabibili natin. Meron din sila rito mga rice meals, guys. Tingnan nila kung gano'n ito kamura. 72 pesos. 40 baht. Ayan, ito din. 40 baht. 72 pesos. Ay, itong bet ko. 45 baht. And then, meron pa dito. Dito hindi ka talaga magugutom. 40 baht. And then, eto. Ay, 40 baht lang to, guys. Oh. Ang laki niya rin. Milk. And then, ito naman yung Meiji. Ito ay 27 baht. Yung favorite natin dyan, yung chocolate, hindi ito. Pero sige, tikman na rin natin ito. At diba, mumura lang. Ito, Yakult naman. Dito rin sa mag-Yakult, guys. 32 baht. Ang laki na rin niya. Makakatumbas to ng mga 10 Yakult. And then, ito guys, promise. Ito yung lagi namin binibili rito sa Thailand. 40 baht lang siya, 3 peraso na. Yung Burman na toothpaste. Ay, toothbrush pala. Toothpaste tuloy. So, tara, bili na rin tayo ng 3. Ayan, oh. Diba? Bumili tayo ng 3. Ito yung mga pinamili natin. Tapos, meron tayong Yakult. Meron pa tayong Meiji Coffee. And then, may milk. Ito yung mga presyuhan naman ng mga tinapay. Ito, egg sandwich, 18 baht lang siya. Tapos, yun namang ham ay 15 baht. Ayan, 15 baht lang siya. Tara. Ito naman, tasty, 40 baht. And then, bumili rin tayo ng water, 2, 20 baht. So, pumapatak na parang 18 pesos lang ang isa. 1 liter na siya. Yes. So, tara na. Bayad na tayo. And we are back at our accommodation. Mawala na lahat. Wag lang yung mga toothbrush talaga. Paubos na kasi yung ano natin, stocks natin. And iba talaga yung toothbrush dito. Promise talaga, maniwala kayo sa amin. Yung mumurahing toothbrush sa atin, mahihiya dito. Ano nga title tuloy? Ano nga pangalan niyan? Burman. Just in case lang. Oh. Ayan. Pwede siyang gawing disposable. Kung gusto nyo, 1 week nyo palang gamit, tapon nyo na kagad. Kasi mura talaga siya. 40 baht lang. O, diba? 40 baht, 3 piraso na yon. So, anyways, ayan. Isang, kahit pa paano, hindi naman buong araw, kalahating araw, magkakasama tayo. From arrival, tapos nag-food trip na tayo. Of course, kahit pa paano, nalibot na rin namin kayo. Hindi, naidaan na namin kayo doon sa Soy Cowboy. Diba? Tapos ito, kahit pa paano, may idea kayo kung magkano yung presyuhan sa 7-Eleven. Dito sa Thailand, ipapako ka sa krus kapag nagtipid ka masyado. Kasi dito talaga, ano talaga siya, parang effortless magtitipid ka talaga. Kapag ka ganito ng kamura, tapos tinipid mo pa, ipapako ka talaga sa krus. And with that, magkita-kita ulit tayo sa mga susunod pa nating Bangkok Travel Vlogs. Bye everyone! Mwah.